Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 701. Ano ang pinatay mo sa kanya? Makakasal ka kay Cecilia Taylor sa hinaharap at kami ay nasa mga biyenan kasama ang pamilyang Taylor. Kami ay itinuturing na isang pamilya. Pagkatapos ay hindi na kailangang madulash ang kanyang lalamunan. Ang pinuno ng pamilyang Ginto. Orated diretso. Ama, si Fane ay snobbish at palaging nagpapatuloy sa kanyang ilong sa hangin. Okay. Kalimutan lang natin ang katotohanan na ininsulto kanya at lolo, ngunit para sa gawa na ginawa niya sa pamilyang Ginto ngayon, pinapatay ang napakarami. Sa aming mga kalalakihan, hindi mo ba nais na maghayganti sa mga patay? Bukod, kung ang mga salita ay pupunta sa mga pader na ito, ano ang magiging kinalabasan? Nakakahiya at kahihiyan. Patungo sa pamilyang Ginto, hinamon namin ang ibang partido sa mga duels, hindi isang beses. Ngunit 9 na beses. At hulaan kung ano, nawala namin ang lahat ng 9 na pag-ikot. Wala sa ating mga kalalakihan. Nagwagi kahit isang pag-ikot. Hindi ba nakakahiya iyon? Ang ekspresyon ni Kelly. Nanatili si Frosty. Mas lalo siyang lumingon sa paglitaw, mas malalim ang pangangati ay nakatali sa kanyang dibdib. Hindi namin maiiwasan ang lahat ng sisihin sa Fane. Para dito sa kabaligtaran, sa palagay ko ang kasalanan ay nasa iyo. Sino ang humiling sa iyo na gawin ang ganitong pusta sa kanya? Bukod dito, hindi ito maliit at casual. At ikaw, patuloy na binibigyang diin, hindi naririnig na mamatay sa mga away. Ngayon na ang kanya. Pinatay ng bodyguard ang atin, sinasabi mo. Si Master Ezra ay hindi partikular na nasisiyahan sa pag-uugali ng kanyang anak na pinapahalagahan ang kanyang kahusayan at pagnanais na mananaig sa iba. Naisip niya na ang anak na lalaki nito ay din mapusok at walang ingat. Kung nais nating patayin ang brat na ito ay sa totoo lang hindi masakit. Ang Old Master Gold na may titulo at nagpatuloy. Gayunpaman, hindi ko akalain na may pangangailangan na patayin siya ngayon. Hindi ba siya nagtago sa advertising na ang kaarawan ng kaarawan na itatapon niya para kay Selena? Si Taylor, ay iling ba ang buong gitnang lalawigan na ang partido na ito ay ang pinakadakilang at pinaka hindi mailalabas? Ngayon, pinapahiya niya kaming lahat, kaya bakit hindi tayo ibalik ang pabor sa araw na iyon? Tama ka, Lolo. Kung wakasan natin siya ng tama. Ngayon, ito ay magiging masyadong simple at walang sakit para sa kanya. Upang mapahiya siya at mapahiya siya sa harap ng libo-libo ay isang mas mahusay na ideya. Old Master Golds. Ang pananalita ay kumatok ng ilang kahulugan kay Kelly, tumango siya upang sumang-ayon. Ito lang. Nangyari na si Cecilia ay may pagnanais na ihambing kay Selena, at iminungkahi ang pagkakaroon ng aming kasal sa parehong araw tulad ng kaarawan ng kaarawan. Ito ay isang napakahusay na pagkakataon upang maghayganti sa ating sarili. Isipin mo lang, kailan ang araw dumating, ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilyang Taylor ay darating sa aming kasal sa halip ng piging ng kaarawan ni Selena. Maraming mga panauhin ng exalted rango ang naruroon sa ang aming kasal at walang pupunta sa kanila. Muhahaha. Ang pag-iisip lamang nito ay tumataas ang aking kalooban. Ang Old Master Gold bobbed upang ipakita ang unison. Kailan dumating ang oras, kakailanganin nating magtipon ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa ang kanilang partido. Kung naghahanda sila ng isang hapunan na nagkakahalaga ng 100,000 box. Pagkatapos ay itatapon namin ang isa na 200,000. Kung gagawin nila ito sa 500,000, itataas namin ito sa 800,000. Sa madaling sabi, mayroon tayo. Upang mapagtanto ni Fane kung ano ang tunay na kayamanan. Isang malumanay na ngiti ang lumitaw. Ang mukha ni Master Ezra. Hehe. Sa araw na iyon, ang aming kaganapan ay magiging higit pa napakaganda at kapansin-pansin kaysa sa kanilang kalooban. Pagkatapos nito, tingnan natin kung paano niya magagawa. Tumayo sa pamamagitan ng kanyang pangako isang partido na iling ang pundasyon ng gitna. Lalawigan. Gumawa pa sila ng isang countdown para lamang sa kaarawan ng kaarawan. At hindi rin namin ginamit ang gayong pinalaki na mga galaw. Maghihintay kami hanggang sa 2 o 3 araw bago ang kasal at ihulog ang bomba. Ito ay isang kabuoang kahihiyan sa kanila kapag ang kanilang mga patalastas ay mas malakas kaysa sa atin, ngunit ang kaganapan ay hindi tulad ng nangyayari sa atin. Ang gayong kahihiyan. Ang isang nilalaman na smog ay lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Kelly.
Ang imahe ng ugat ni Fane ay lumitaw sa kanyang leeg. At ang puting blanch na mukha ni Selena ay tulad ng isang sinag ng mainit na pagbaha ng sikat ng araw. Ang kaluluwa ni Kelly siya ay magiging flabbergasted sa kagalakan. Kelly, kumuha ng maraming lalaki. Upang harmony ng mga babaeng bodyguard ni Fane balang araw. Gayunpaman, luma. Biglang sinalakay ni Master Gold ang isipan ni Kelly at sinira ang kanyang kadena ng ang imahinasyon sa mga reaksyon ni Fane at Selena. Hindi niya inaasahan ang ganyan. Tanong mula sa Old Master Gold. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ano ako? Gagawin sa mga babaeng bodyguard. Sama-sama ang mga browser ni Kelly. Ang mga babaeng bodyguard na ito ay walang mga florera, lahat ng mga ito ay napakabihasang mandirigma. Ang bagay na pinaka nag-aalala sa akin ay naramdaman kung wala sila. Isiniwalat ang kanilang buong lakas. Ang nasabing labanan na katapangan ay hindi karaniwan. Kaya, subukan. Ang iyong makakaya upang malaman, una, kung magkano ang babayaran sa kanila, pagkatapos ay counter-offer. Na may mas mataas na sweldo at gawin silang magtrabaho para sa pamilyang Ginto. Matandang Panginoon. Ipinahayag ng Ginto ang kanyang mga saloobin, dahan-dahan. Ang batang master na Ginto ay nakaunat sa kanya. Kamay at gestured isang hinlalaki kaagad pagkatapos marinig ang Old Master Golds. Mga saloobin. Matalino. Lolo, ang iyong plano ay madugong matalino. Yung 10 babae. Ang mga bodyguard ay talagang malakas at malakas. Kung makukuha natin silang magtrabaho para sa amin, kamangha-mangha. Haha, si Fane ay magbubuhos ng dugo hanggang sa kamatayan noon. Hayaang ubusin siya ng galit, hindi ba? Tumawa ang pinuno ng pamilyang Ginto. Allowed din sa panukala. Kabanata 702. Kinaumagahan, lumabas si Kelly kasama ang ilang mga bodyguard upang maisigawa ang kanilang panghuli plano. Naghintay siya hanggang sa pareho lang sina Fane at Selena noon siya gumastos ng pera upang maghukay ng impormasyon tungkol sa mga babaeng bodyguard mula sa ang ilang lingkod ng pamilyang Taylor. Nang sa wakas ay hinawakan niya ang sweldo. Impormasyon ng 10 magagandang bodyguard, bumagsak ang kanyang panga sa lupa. At nanlaki ang mga mata niya. Lubos siyang nabigla. Ang lakas ng labanan at ang katapangan ng mga bodyguard na iyon ay lampas sa pambihirang. Sa ganitong kasanayan, 50,000 bucks ang nagbabayad sa isang buwan ay hindi magiging isang pagmamalabas. Ang labis na katotohanan ay ang bawat isa sa mga napakarilag na bodyguard na ito ay nagtataglay ng mahaba at mapanlinlang na pinong mga binti. Kung ang hirer ay ilang batang master ng mga kilalang pamilya, handa silang bayaran ang lahat, kahit na ito. Break ang kanilang bangko. Ano ba? At sumang-ayon talaga sila dito. Halaga ng sweldo. Ang batang master na Ginto ay halos choking sa kanyang galit. Siya. Hindi makakaintindi kung ano ang nasa isip ng mga babaeng bodyguard na ito, sila ba? Nawawala ang ilang mga sel ng utak. Paano sila sumang-ayon sa isang mababang sweldo? Hindi ba sila nagderogate sa sarili? Young master, sa palagay ko ito ay mabuti. Balita. Ang mas mababa ang kanilang sweldo, mas madali para sa amin na hikayatin silang sumali sa amin. Gayon din, gagastos din kami ng mas kaunting pera dahil napakababa ng panimulang sweldo. Ang bodyguard ng pamilyang Ginto ay tinalakay ng isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Nais na malugod ang kanyang batang Panginoon. Mayroon kang isang punto, batang Master Ginto. Tumanggaw sa kanyang mga salita. Siya at ang kanyang mga bodyguard ay nakatayo sa malayo. Ang Villa, binibigyang pansin ang sitwasyon sa loob ng gate ng Villa at naghihintay para sa gintong pagkakataon. Pagkatapos tulad ng isang siglo, sa wakas, mayroong dalawa. Ang mga Anino Orchid at isa pang kaibig-ibig na bodyguard ay hinimok sa pangunahing gate ng Villa. Parang naghahanda silang mag-shopping. Sa wakas, ang pagkakataon ay narito. Ngumiti ng bahagya si Kelly sa paningin sa harap niya, at sa lalong madaling panahon ay inutusan niya ang ilan sa mga bodyguard na buntis ang dalawang kagandahan. Kasama niya, hindi nagtagal pagkatapos ng Orchid at ang iba pang cute na bodyguard ay naiwan. Ang Villa, naramdaman nila na may isang tao sa likuran nila. Parehong huminto at gulong. Bumalik ka agad. Oh, ito ay batang Master Ginto. Hehe, nagagalit ka ba? Ano ang nangyari kahapon, na wala sa inyo ang pinamamahalaang talunin kami? At ikaw? Dinala ang lahat ng mga kalalakihan na ito upang lumikha ng problema ng maaga. Sinusubukang gamitin ang bilang upang pindutin laban sa amin, upang patayin tayo. Orchid sneered na may isang nagyelo sipon. Tono ng mapagtonto niya ang mga sakit na telang sa kanila ay batang master Ginto at ang kanyang mga bodyguard. Chill. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan.
Pinakawalan ni Kelly ang isang awkward shortle at lumapit malapit sa dalawa, at ipinaliwanag, "Oh my. Dalawang magagandang kababaihan, hindi mo ako naiintindihan. Paano ko hahayaan? May buntot sa iyo at nakakasama sa iyo. Tingnan mo, pareho kayong mga bihasang mandirigma. Mataas na pagbabantay. Sa makatuwid, kahit na nais kong gumawa ng mga sneaky na pag-atake, imposible ito. Upang magtagumpay, pipi para sa akin na gawin iyon. Magandang malaman na ikaw ay ginamit ang utak mo." Sa mga braso ni Orchid ay tumawid sa harap ng kanyang dibdib, siya jeered na may isang stoic tone. "Mga kababaihan ko, hinahanap ka namin. Talakayin ang ilang negosyo sa iyo." Ipinaliwanag ni Kelly na may mapagpanggap ng ngiti plastered sa kanyang mukha. "Ang ilang negosyo. Ano ang gusto mo?" Orchid at ang iba pang babaeng bodyguard ay nagpalitan ng mga sulyap na parehong mukhang nalilito sa pahayag. "Yup. Napansin ko ang katotohanan na bakal kahapon na ang lahat ng siyam sa iyo, maghintay. Hindi, may isa pang kagandahan. Lahat ng 10 sa iyo ay malakas na magsasaka at ang pakikipaglaban sa katapangan ay hindi maihahambing. Ito ay talagang bihirang magkaroon ng 10 kaibig-ibig. Masters ng pakikipaglaban. Napakaganda." Sinabi ito ni Kelly nang may malawak. Malubhang pagngiti sa kanyang mukha na parang siya ay isang sakam na tagapagpautang. Malinaw na pangangati na naligo sa mukha ni Orchid, walang pasensya siya. Huminto. "Nagsasalita ng kalokohan *T. Kung mayroon kang sasabihin, dumura lang ito. Huwag mong sabihin sa akin. Dumating ka rito hanggang sa purihin lamang kami. Ano ang isang matalinong batang babae? At oo, pumunta ako rito para sa isang mahalagang negosyo. Alam ko na ang iyong sweldo ay lamang 20,000 mga box bawat buwan na kung saan ay masyadong maliit para sa isang bihasang manlalaban. Tulad mo, ang batang Master Ginto ay nakasuot ng isang malabong ngiti at pinalawak ang kanyang kaliwa palma na nagpapakita ng isang figure 50,000 box. Paano ang tungkol sa pamilyang Ginto na babayaran ka ng 50,000 bawat buwan? Tumigil sa iyong trabaho at magtrabaho para sa amin. Panipi. Young Master Gold, kalimutan natin kung ano ang sinabi mo ngayon. 50,000. Hindi kami interesado. Tinanggihan ni Orchid ang kanyang panukala. Diretso nang hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig ng pag-aalangan. "Yep, gusto mo kami. Tumigil sa aming trabaho. Pangarap." Panipi. Kabanata 703. Ang iba pang magagandang bodyguard ay tumanggi din sa panukala ni Kelly, nang wala nag-iisip ng 2 beses. Ang mga sulok ng bibig ni Kelly ay twitched na parang siya pagkakaroon ng isang stroke. Nagsimula siyang magtaka kung nasasaktan niya sila. Mayroon siya nadagdagan ng sweldo mula 20,000 hanggang 50,000, ito ay higit pa sa doble. Bakit sa mundo tinanggihan ng mga kababaihan ang kamangha-manghang pagtaas ng ito nang wala kahit iniisip ito? Sige, magbabayad ako ng 100,000. Isa. Ang 100,000 ay maganda ngayon, di ba? Hinigpitin ni Kelly ang kanyang ngipin at inunat ang isa pang kamay na kumakalat ng lahat ng mga daliri ng parehong mga kamay upang kilos ang figure 10. Ang presyo na ito ay 5 beses ang iyong kasalukuyang sweldo. Walang dahilan para tumanggi ka. Hell no. Ang dalawang kagandahan ay tumingin sa bawat isa at sumigaw sa unison. Kapag bumagsak ang huling syllabus ng salita, lumingon ang dalawa. At lumakad palayo, hindi nakakagambala upang ipagpatuloy ang nakakainis na pag-uusap na ito. Ano ang F***? Si Kelly at ang kanyang mga bodyguard ay nagpalitan ng nalilito glances, ang bawat isa sa kanila ay nanatiling bilang isang estatwa na parang ang episode ay mayroon hindi nakarehistro sa kanilang gitnang utak. Tumanggi ba ang mga babaeng ito? Daang-daang libong sweldo bawat buwan. Bobo ba sila o ano? Ano ang heck? Hindi ako naniniwala. Hindi kumbinsido si Kelly, kaya tumakbo siya, nahuli up sa 2, at pagkatapos ay inaalok muli. 200,000 box bawat buwan. Kumusta naman yan? Gayunpaman, ang dalawa ay hindi man lang nag-abala. Sagutin ang oras na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad, walang pasubali. 300,000. Libo-libo. 400,000. 500,000. Itinago si Kelly. Pagtaas ng halaga habang sinusundan niya ang dalawa sa tabi nila. Ang bilang ay mabilis na nakataas sa 500,000 bawat buwan. Bawat isa sa 10 babae. Inaalok ang mga bodyguard ng 500,000 isang buwan, at 60 milyong bawat taon. Ang gastos sa pag-upa ng 10 bodyguard na ito ay mayroon na
Hellishly mataas. Gayunpaman, si Kelly ay hindi kumbinsido sa pagtanggi, at siya. Hindi naniniwala na ang mga babaeng bodyguard na ito ay tatanggihan ang napakataas na sweldo. Sa wakas, tumigil ang Orchid at isa pang bodyguard. Nagpakita si Kelly ng isang matagumpay. Ngumiti nang sa wakas ay tumigil ang dalawa para sa kanya. Naisip niya na mayroong sana, at inaasahang sinabi niya, paano ito? 500,000 isang buwan. At lahat ng 10 sa iyo ay inaalok ng parehong halaga. Ang bilang na ito ay itinuturing na mataas sa merkado ng bodyguard, hindi ba? Batang Master Gold. Hindi ka sumuko, gagawin mo. Kahit na inalok mo kami ng 1,000,000 bucks. Wala sa atin ang tatanggapin, pabayaan ng 500,000. Nag-flash si Orchid. Siya ay isang walang humpay ng ngiti, na naglalabas ng isang pahayag na masisira ang pag-asa ni Kelly. At pigilan siya mula sa pangangarap. Ano ang F***? Bumagsak ang panga ni Kelly sa lupa, at nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit sa mundo ay tinanggihan mo ang isang mahusay? Alok, ikaw ba ay mga mani o idiots? Na talagang tinanggihan mo ang tulad ng isang mataas na sweldo? Ikaw ba ay isang hardcore fan ng Fane? Kung hindi man, bakit nasiyahan ka lamang? 20,000 bawat buwan. Ito ay dahil ang Master Fane ay Master Fane. Kami. Sundan mo lang siya dahil Master Fane siya, personal ito ni Master Fane. Charm na ginagawang walang pagsunod sa amin. Wala itong kinalaman sa pera. Kaya ngayon, maaari mo bang F*** off? Ngumiti si Orchid ng mahina, at umalis siya kasama ang isa pa. Bodyguard sa susunod na segundo. Si Kelly at ang kanyang mga bodyguard, sa kabilang banda. Tumayo pa rin sa parehong lugar, ganap na natigilan. Makalipas ang ilang sandali. Tulad ng isang siglo, si Kelly ay lumipat lamang ng kaunti, lumingon siya sa kanyang ulo patungo sa kanya. Ang mga bodyguard at nagtanong sa isang hindi naniniwala na tono, personal ni Master Fane. Charm. Narinig ko ba ito ng tama? Hindi mo ginawa. Sa palagay mo ba ito ay dahil maganda ba si Fane? O ito ang panloob na kabaitan na bumubuo sa kanyang personal? Charm. Ang isa sa mga bodyguard ay pinamamahalaang mag-spew ng ilang mga saloobin pagkatapos. Pinipiga ang lahat ng kanyang juice ng utak. Tiningnan niya si Kelly na may pagkalito na nakasulat sa ang mukha niya. Alam ko, dapat na ang Fane ay may ilang uri ng ilalim ng lupa. Ang mga romantikong relasyon sa mga babaeng ito ay matagal na. Isa pa. Ang bodyguard ay sumabog sa isang biglaang na parang ang ilang katotohanan ay pumasok sa kanyang maliit utak. Matapang niyang nahulaan, subukan lamang na isipin ang tungkol dito, ang mga kababaihan, sa kalikasan, ay mga tagahanga ng pag-ibig at pag-iibigan. Karaniwan, sila ay mabulag at nakasisilaw sa pamamagitan ng pag-ibig at sa gayon ay gumawa ng mga hindi makatwiran na desisyon. Sila ay mga emosyonal na mamal. Iyon ay hindi maaaring mag-isip ng lohikal. Kung hindi man, paano sila pumili ng 20,000? Mahigit sa 500,000. Ito ay isang hanggal na pagpipilian. Pinatunayan nito ang lihim romansa sa pagitan ng Fane at ng mga babaeng ito. Mas gugustuhin nilang kumuha ng 20,000 kaysa umalis sa Fane. Jesus F*** King Christ. Ito ay lubos na may katuturan. Mapahamak, Fane, ang brat na ito ay isang bagay. Lahat ng 10 kagandahang iyon ay ang kanyang koleksyon. She T. Ang brat na ito ay napakahusay lamang sa pang-aakit at pag-aalsa, hindi ba siya? Kelly. Tumango, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay puno ng paghanga at inggit. Paano siya? Nais na siya ay Fane ngayon. Kabanata 704. Sa huli, walang ibang pagpipilian si Kelly kundi bumalik sa tirahan ng ginto, kasama ang kanyang madilim na mukha. Ang pinuno ng pamilyang ginto ay sumimangot nang lumitaw si Kelly sa kanyang paningin. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang problema? Mukha kang nagagalit. Nagpunta ako sa villa ni Fane upang hikayatin ang mga bodyguard na umalis sa Fane at magtrabaho kasama namin. Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Ipinaliwanag ni Kelly, nakangiting mapait. Hey! Sigurado ka ba? Magkano ang kikitain nila bawat buwan ngayon? Ezra ang pinuno ng ang pamilyang ginto ay bahagyang nagulat. Ang pag-iisip ng isang hindi matagumpay. Ang panghihikayat ay hindi kailanman tumawid sa kanyang isipan. Ito ba ay dahil binayaran sila ni Fane? Hindi ka pani-pani walang mataas. 20,000 bawat buwan. Isang wry smile on ang mukha ni Kelly habang siya ay tumugon. 20,000. Nag-freak ka ba? Ako. Kumita lamang sila ng 20,000 isang buwan, at hindi ka na makakakuha. Sila ay umalis sa Fane. Dapat itong isang piraso ng cake. Ang ekspresyon ng mukha ni Ezra
Mortal sa isa sa hindi kasiya siyang sorpresa, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga sarsa. Ama, buong pagmamalaki nilang inangkin na sinundan nila si Fane dahil sa kanya. Personal na kagandahan, at kahit na inalok ko sila ng kalahating milyon o kahit 5 milyon sa isang buwan, hindi sila mag-usbong ng bahagya. Dagdag pa ni Kelly, his ngiti mapait. Ha! Personal na kagandahan, maaari mo bang paniwalaan iyon? Ang bibig ni Ezra ay agad na isara ang ilang segundo sa pag-angkin ni Kelly. Personal na kagandahan. Ano ang dahilan ng kalokohan? Sa palagay ko marahil ay mayroon silang ilang romantikong pag-iibigan kay Fane. Kung hindi man, paano sila maaaring tanggihan ang pera? Aling uri ng ang babae sa lupa ay hindi gusto ng pera at mga branded bag. Anong biro? Panipi. Oo, iyon din ang naisip ko. Ngunit ang tunay na dahilan ay hindi mahalaga. Gayunman, imposibleng hikayatin ang mga babaeng ito na magtrabaho para sa amin. Kelly. Napuno ng isang malalim na buntong hininga ng pagkatalo. Malinaw na sinubukan niyang sugpuin ang pagkabigo sa loob niya. Pagkatapos ng lahat, kung sinamahan siya ng tulad ng isang pangkat ng nakalulugod at kaibig-ibig na mga bodyguard, bawat umiiral na tao sa mundo ay titingnan sa kanya ng iba pagsunod at pag-aproba. Sa tanghali, Fane, si Fiona, at ang iba pa ay nagtungo sa isang high-class na restaurant sa isang masigasig na hotel. Kasama ang isang koponan ng mga bodyguard kasama nila. Master Fane, ikaw ba? Seryoso tungkol sa paggamot sa amin sa tanghalian. Mapagbigay ka, hindi magawa ni Orpid. Itago ang kanyang mga ngiti, malinaw na nasisiyahan. Siyempre, tinulungan mo akong ibigay ang Gold Family isang di malilimutang aralin. At napansin mo ba kung paano snobbish at brazen siya ay nasa harap ng tunggalian? At kung paano ang kanyang mga ekspresyon ay naging isa sa ang mga pinakapangit at madilim na hindi ko pa nakikita. Ilang oras, natutuwa ako. Sagot ni Fane at isang mainit na chuckle ang pinakawalan mula sa ang bibig niya. Og, nabigo ako. Ako ay nasa malaking pagkawala. Kagabi ay isang hindi mabibili ng salapi na pagkakataon para sa akin upang ipakita ang aking kasanayan sa labanan, at gayon pa man ay hindi ako. Doon, si Elaine, sa kabilang banda, ay whine tulad ng isang aso, pagkatapos ay binaril niya si Ben, na nakaupo sa tabi isang malamig na titig. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Kung hindi ako kailangan upang maprotektahan ka, maaaring magkaroon ako ng magandang labanan kagabi. Nag-flash si Ben. Ang kanyang mapait na ngiti bilang kapalit. Well, hindi kita hiniling na protektahan ako. Nag-aalala ka tungkol sa akin at ikaw ang nagpilit sa pagsunod sa akin. Kung ito hindi para sa Master Fane na nag-aalala siya tungkol sa iyong kagalingan at tinanong. Akin na protektahan ka, ayaw ko ring malapit sa iyo. At kailangan ko pa. Tiisin ang iyong bisyo at nakamamanghang bibig araw-araw kapag ang aking trabaho ay lamang protektahan ka. Galit na sinigawan ni Elaine. Sige, sige. Huwag magalit. Come on. Ibuhos kita ng inumin. Salamat sa pagiging pinaka-responsableng bodyguard. At para sa pagprotekta sa akin araw-araw. Mabuti na ba ngayon? Nag-sign si Ben sa pagkatalo. Binuksan niya ang isang pulang alak at nagbuhos ng isang baso para kay Elaine. Kahit papaano ikaw. Alam kong paano sasabihin salamat. Panipi. Kabanata 705. Si Elaine ay malamig na sumingit, isang saradong labi ng ngiti na nabuo sa mga sulok ng kanyang bibig. Isang nagyelo. Fane, dahil isang bihirang pagkakataon na tipunin ang lahat. Para sa tanghalian, ngayon ang bayarin ay nasa akin. Dahil sa biglaang, sumabog si Fiona, sumunod. Sa pamamagitan ng isang gigli tawa, si Fane at Selena ay agad na tumingin sa bawat isa, ang kanilang mga mata puno ng kawalan ng paniniwala. Ang pag-iisip ni Fiona ay mapagbigay at tinatrato ang lahat. Sa tanghalian kasama ang kanyang sariling pera ay hindi pa tumawid sa kanilang isipan. Ina, ay. Sigurado ka, babayaran ko ito, tama. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Isang mapagpanggap. Ang kahinhinan ay lumitaw sa mukha ni Fane, ngumiti siya at nag-alok na magbayad. Hey, ako. Napakasaya lang ngayon. Bukod dito, na-load na ako ngayon, hindi na ang matandang Fiona. Mahina at walang kabuluhan. Tanghalian lamang ito, babayaran ko ito. Fiona chortled in. Bumalik, ang kanyang kalooban ay malinaw na mataas at mabuti. TSK, hindi madali para sa A. Taong magbabago, ma. Dati kang naging isang kuripot na tao. Hindi ka magbayad kahit na may nagbigay sa iyo ng pera. Hindi ko naisip na gusto mo biglang magkaroon ng budi na gawin ito ngayon.
Sinabi ni Ben, ngumisi. Ano ang pinag-uusapan mo? Ano ang ibig mong sabihin na ako ay kuripot? Mahina kami dati. Naging matipid ako, nakuha ito. Ang isang tulad ko ay mas angkop upang pamahalaan. Pera. Inilipat ni Fiona ang mga mata kay Ben. Kumain ng lahat ng gusto mo, lahat, sabi niya. Ang buong pamilya. Mag-order lamang ng mas maraming alak kung sa palagay mo hindi ito sapat. Ang bill ay maaaring umabot ng 10,000, 100,000 hindi mahalaga. Panipi. Pakinggan mo yan. Narinig mo ba yon? Sinabi lang ng nanay ko iyon. Kumain tayo. Huwag maging nahihiya. Sinabi ni Ben na may malaking ngiti. Sa sandaling iyon, ang isang nasa edad na tao ay nakita sa harap ng pasukan ng Green Sky Hall. Nagdala siya ng kaunti. Mga tao at dumiretso. Ang pinuno ng Green Sky Hall, Hector. Agad na sumimangot nang makita niya ang gitnang may edad na nangunguna sa pangkat. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang tanggapin sila ng may ngiti. Oh my! Ano ang nangyayari? Sa ang pinuno ng lipi ng eagle ay hinahawakan ng aking bulwagan ngayon. May pakiramdam ako na ang isang iginagalang na panauhin ay darating upang bisitahin ngayon, ngunit hindi ko naisip na ito ay ikaw, Master Newman. Si Lee Newman, ang pinuno ng agila. Nagbigay ng ngiti si Clan. Master Zaborowski, may bagay akong talakayin sa iyo ngayon, aniya. Mag-usap tayo sa loob. Hindi ito maginhawa dito. Maraming tao sa paligid. Oh, sige na. Tumango si Hector, nakangiti. Dinala lamang niya ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga mandirigma at bumalik sila. Kasama ang pinuno ng lipi ng eagle. Hey, Master Newman, ikaw ay masyadong magalang. Tawagin mo lang akong G. Zaborowski. Iyon ang tawag sa akin ng aking mga kalalakihan. Kakaiba ang pakiramdam kung tatawagan mo akong Master. Ha! Hindi mahalaga kung tatawagan kita. Master Zaborowski o G. Zaborowski. Hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw. Tumawag sa mga pag-shot dito. Tumawa si Lee. Mabilis na na-filter ang grupo. Isang tumatanggap na bulwagan at inayos ang kanilang mga sarili sa mga upuan. Sige, Master Newman. Walang mga tagalabas dito. Maaari mong sabihin kahit anong gusto mo. Sabihin mo ngayon. Ang huling oras na nakita namin ang bawat isa ay maaaring 2 taon na ang nakalilipas. Hindi mo ako makikita kung walang nangyayari. Si Hector ay pa rin nakangiti. Mukha siyang mainit at palakaibigan sa ibabaw. Ang mukha ni Lee lumipat, bumabigat. Tumingin siya ng diretso kay Hector. Hindi pa nagtagal. 300 kalalakihan mula sa lipi ng agila ang namatay, aniya. Pinatay sila sa kagubatan. Sa labas ng lungsod. Ang isa sa kanila ay bahagi ng aking quadribaldi. Narinig mo na ba? Sa pangyayaring ito, Master Zaborowski. Kinuha ni Hector ang kanyang teacup at dahan daw ang humigop mula rito. Pagkatapos ay tumango siya. Siyempre, narinig ko. Nang ito, narinig ko pa na ito ay isang nag-iisa na mamamatay tao. Sok-sok. Isang lalaking may ganyan. Ang lakas ay nakakatakot talaga. Dapat siya kahit papaano maging isang marshal. Umiling-iling si Lee. Ulo. Sa palagay ko kahit na ang isang marshal ay hindi nagtataglay ng ganoong uri ng lakas. Kabilang sa ang 300 kalalakihan, medyo isang bilang ay mga henyo sa loob ng lipi ng eagle. Ikaw. Alamin pati na rin ang ginagawa ko na ang Eagle Clan ay kabilang sa pinakamahusay sa lahat ng mga bulwagan. Ngayon sa 4 na mandirigma, 3 lamang ang naiwan. Kung tama ang hula ko, ito na. Lubhang imposible na ang mamamatay tao ay isang marshal. Sa halip, malamang na ito. Na siya ay isang hari ng digmaan. Isang hari ng digmaan. Pinagsama ni Hector ang kanyang mga browser. Nang marinig niya ang pariralang King of War. Ito ay isang malaking problema kung ikaw. Pukawin ng isang hari ng digmaan. Panipi. Kabanata 706. Ang paghuhusga mula sa lakas na kinakailangan upang patayin ang maraming tao, halos tiyak ito. Na siya ay isang hari ng digmaan. At tinukoy namin ang kanyang modus operandi. Paulit-ulit, at ang lahat ng aming mga kalalakihan ay namatay sa pamamagitan ng isang malinis na pahinga sa leeg. Ito ay tiyak na ginawa ng isang solong tao. Hindi ba parang may tumulong sa ibang tao? Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Lee. Dahil dito, nakaranas kami ng mabibigat na pagkalugi at ang aming posisyon ay bumaba ng maraming. 2 sa aming mga teritoryo ay na-snatched ng iba pang mga bulwagan. Nang marinig ito ni Hector, ang kanyang mga tampok ay baluktot sa isang hindi nababasa na ekspresyon. Hey, Master Newman, huwag mong sabihin sa akin na nais mong makuha ang aking tulong upang maibalik ang iyong mga teritoryo.
Marahil ay hindi sila nagkakahalaga kung maliit na lugar lang sila, di ba? Bukod, ito ay isang bagay ng lipi ng eagle. Ano ang gagawin nito sa Green Sky Hall? Tumawa ng malakas si Lee. Kami. Hindi ka makagulo para dito. Nagawa kong mag-recruit ng ilang mga mandirigma kani-kanina lamang. Ang isa sa kanila ay mas malakas kaysa kay Baldy noong una siyang nagsimula. Iyon. Bakit namin pinamamahalaang ibalik ang aming maliit na teritoryo? Kung gayon ikaw. Dumating lang upang magreklamo sa akin. Sumimangot si Hector. Hindi niya naisip iyon. Si Lee ay darating para sa isang bagay na kasing menial na iyon. Sinusubukan namin. Upang mahanap ang mamamatay tao ng Baldy at ang iba pa sa ilang oras ngayon. Sa wakas, nakuha namin ang aming tao. Ito ay isang 79% na garantiya na ito ang taong iyon. Galit. Spark sa mga mata ni Lee habang nagsalita siya. Ang lalaking iyon ay pumatay ng 300 sa kanilang mga kalalakihan. Kabilang ang isang nangungunang manlalaban. Ang kaisipang ito ay nagpadala ng kanyang isip sa gulat sa bawat oras. Sabihin mo sa akin noon. Ang gitnang lalawigan ay mayroon lamang isang bilang ng mga hari ng digmaan. Ito. Dapat ay sapat na madaling aywid siya kung mag-imbestiga ka ng maayos. Hector. Dahan daw ang nagsalita pagkatapos niyang isipin ito, ngunit sabihin natin na siya ay isang mataas na ranggo. Hari ng digmaan at nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang mga kamao. Ito ay mahirap para sa iyo upang maghayganti pagkatapos. Nakita mo siya dati, Lee. Isiniwalat, nakangiting mapait. Nakita ko siya dati. Sumimangot si Hector. Hindi. Paraan. Hindi ako nakausap sa anumang mga marshal o hari ng digmaan kanina lamang, aniya. Nagulat. At iniisip nila ang kanilang sarili bilang mga tagapagtanggol ng katisiya. Sila ay matuwid na mandirigma. Wala kaming karaniwang pag-uusapan. Sa isang pag-uusap, ma'am. Dumating siya upang makita ka lamang 2 araw na ang nakakaraan. Kung ang aking hindi mali ang hulaan, nakipaglaban pa siya sa iyong mga tauhan. Sagot ni Lee, na nagbibigay ng isang ngiti ng Fane Woods. Si Hector at ang mga mandirigma sa paligid niya kaagad. Sumigaw. Tama iyon. Ito ang pinagtibay na manugang ng pamilyang Taylor. Panipi. Nagsalita si Lee sa isang tiwala na tono, nagsagawa ako ng kaunting pagsisiyasat at natagpuan. Out na ang aking subordinate ay nakakasakit sa isang mabuting kaibigan ng kanyang na nagngangalang Tiger. Si Tiger ay isang batang lalaki sa paghahatid, isang taong hindi mapagpanggap. Ngunit ang brat na iyon ay talagang pumatay. 300 ng aking mga kalalakihan upang maghayganti sa kanyang kaibigan. Dito, tumahimik sandali si Lee. Patuloy na walang tigil, at ayon sa alam ko, mayroon din ang iyong mga kalalakihan. Nakasakit si Tiger at ang kanyang asawa ng nakaraan. At sa gayon ang punk na iyon ay hinahanap. Ikaw, naniniwala ako na nakipaglaban siya sa iyong mga tao. Ang mga sulok ng Hector. Ang bibig ay bahagyang na tweet. Ilang sandali bago siya sumagot sa isang lantad na tono. Ang punk na iyon ay hindi lumapit sa amin dahil lamang doon. May iba pa. Pati na rin. Panipi. Kabanata 707. O talaga, bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol dito? Si Lee ay bahagyang naabak. Hindi niya naisip na sasalubungin ni Fane ang berdeng kalangitan para sa anumang bagay. Iba pa maliban sa buong pagsigaw sa kung ano ang kanilang nagawa sa Tiger. Sa ganito. Sandali, ang guro ng Green Sky Hall ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Ito ang nangyari. Ang aming mga kalalakihan ay kasangkot din sa isa pang negosyo, paliwanag niya. Hindi lamang kami gumawa ng negosyo sa loob ng bansa, ngunit nakikipagkalakalan kami sa isang dayuhan. Samahan din. Lihim kaming kumuha ng larawan ng mga kababaihan at ibinebenta ang mga ito. Panipi. Matapos marinig ni Lee ang buong kwento, nagsalita siya sa isang huff, nagpunta talaga si Fane. Overboard. Wala itong kinalaman sa kanya. Ito ay natural para sa kanya na hilingin. Kabayaran mula sa iyo dahil sa nangyari kay Tiger, ngunit kayong mga lalaki. Hindi man lang kumuha ng litrato ng kanyang asawa. Bakit kailangan niyang magtrabaho? Tungkol dito, tama. Ang pangyayaring ito ay talagang naiinis sa akin. Hectors. Ang ekspresyon ay tumigas, pagkatapos ay ang kanyang tingin ay sumiksik kay Lee. Ang buong pag-iibigan na ito ay sa pagitan niya at Fane. Nagtataka siya kung bakit nagreaksyon si Lee sa ganoong pamamaraan, sumabog kahit na higit pa sa ginawa niya. Kung gayon ano ang nangyari? Ginawa mo. Labanan siya ng mga lalaki pagkatapos niyang dumating. Tanong ni Lee matapos niyang isipin ito. Nang kurso, nakipaglaban kami. Sa una, pinlano naming patayin siya kung wala siyang kabutihan.
Ngunit kung siya ay malakas, isusilyo natin ang salungatan bilang A. Hindi pagkakaunawaan. Isinalaysay ni Hector ang buong insidente kay Lee. Pagkatapos niya, natapos ang kanyang kwento, naglabas siya ng isang mahabang buntong hininga. Sa kasamaang palad, nawala kami. Lahat ng aming. Ang mga tao ay walang tugma para sa kanya. Matapos niyang sabihin iyon, tumingin si Hector. Bigla niyang naalala ang isang bagay, at hindi maiwasang sabihin kay Lee, tama. Master Newman, hindi ba si Fane, isang marshal? Narinig ko na ipinahayag niya na mayroon 2 bilyong box sa kanyang pangalan sa panahon ng 7 kaarawan ni Old Man Taylor. Partido. Marahil siya ay isang marshal. Ngunit inangkin niya na nawala ang kanyang medalya. Bakit? Sinasabi mo ba na siya ay isang hari ng digmaan? Hey! Malinaw na ang punk na ito ay nagsisinungaling. Tiyak na hindi siya ilang run-of-the-mill assistant commander. Panipi. Chuckled si Lee. Sigurado ako na ang taong pumatay kay Baldy at ang natitira sa aming 300 kalalakihan ay Fane. At sa dami ng mapanirang kapangyarihan, siya. Tiyak na isang hari ng digmaan. Walang paraan na maraming tao ang palibutan siyang magkasama at papatayin pa rin kung hindi man. Ang lakas ng brat na iyon. Talagang hindi ma-underestimated. Ang paghuhusga mula sa kung paano ang aming pinakamahusay na mga mandirigma. Laban sa kanya, parang hindi siya tulad ng isang marshal. Kahit na ang isang marshal ay wala. Madali kaming binugbog. Matapos magsimulang ibawas ni Hector ang impormasyon, ang anino ay lumipas sa kanyang mga tampok. Kung ito ang tunay na kaso, ang brat na iyon. Tunay na mahirap harapin. Master Zaborowski, sinabi sa iyo ng punk na gupitin. Off ang buong kalakalan sa larawan. Nais mo bang ibigay ito tulad nito? Kayo ay kumita ng maraming pera mula dito bawat buwan. Mas mahalaga, ito ay isang negosyo na lalawak lamang sa isang minahan ng ginto, at tatalikuran ka lang. Ito, maaari mo ba talagang gawin iyon? Napansin ni Lee na si Hector ay nasa isang dorm mode. At pinalakas niya ang kanyang pagmamanipula. Bakit hindi ang aming mga bulwagan ay sumali sa mga kamay at patayin ang maliit na brat na ito? Hehe. Sa sandaling ito, sumabog si Hector sa pagtawa. Sa halip, Master Newman, marami ka nang nagsalita ngayon, ngunit ito ang iyo pangunahing motibo ng pagpunta rito, hindi ba? Hindi ka naninindigan laban sa kanya. Kaya pupunta ka sa amin sa pag-asa na ipahiram namin sa iyo ang aming lakas. Lee. Tumango ang ulo. Tama iyon. Iniisip ko iyon pagdating ko rito. Ang punk na iyon ay nakakasakit sa aming mga bulwagan. Paano natin siya hahayaan na mabuhay? Hector. Tumahimik, nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot siya, sa ngayon, hindi kami sigurado kung nais nating gawin si Fane. Sinabi mo ito mismo. Ito ay isang malaking posibilidad. Na siya ay may lakas ng isang hari ng digmaan. Hindi ito madaling patayin. At, sa huli, maaari tayong magdusa ng mabibigat na pagkalugi at magtatapos pa rin sa pagkawala. Panipi. Kabanata 708. Hey! Maaari mo ba itong panindigan, Hector? Ito ay isang malaking pagkawala para sa iyo. Mayroon. Naisip mo talaga ito. Sa anumang rate, nakakuha ako ng ilang mga sama ng loob laban sa Kid. Si Lee chuckled, kahit na siya ay medyo hindi nasisiyahan. Naisip niya iyon. Ang guro ng Green Sky Hall ay sasangayon na makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos, lahat, binubuli siya ni Fane hanggang sa kamatayan. Hindi niya inaasahan ang Hector na iyon. Pipiliin na ikompromiso ang kanyang sarili sa sandaling ito. Master Newman. Ang nangyari sa Berdeng Kalangitan ay medyo naiiba sa nangyari sa iyo. Ang lipi ng Eagle ay nawala ng 300 kalalakihan. Sila ang iyong mahalagang mga kasama. Kaya naiintindihan ko kung nais mong patayin si Fane. Si Hector ay naglabas ng hininga. Siya. Kinuha ang kanyang tasa mula sa mesa at huminto mula rito. Gayunpaman, walang sino man. Namatay ang panig namin, dahan daw ang sinabi niya, 2 lamang sa aming mga kalalakihan ang kritikal. Nasugatan. Ang isa ay nasira ang kanyang paa, at ang isa ay nag-render ng kanyang D*6. Kaya hindi kami nawalan ng anumang mga kalalakihan, at nawalan kami ng kaunting pera. Wala. Kailangan para sa amin upang pukawin ang isang tao na may lakas ng isang hari ng digmaan. Tingnan. Sabihin nating lumaban tayo, magdurusa pa rin tayo ng mabibigat na pagkalugi kahit na manalo tayo. Ang mga corners ng labi ni Lee ay nagsimulang umikot. Napakalakas ng Green Sky Hall. At mayroon silang pagsuporta sa Kingston Hall. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niya makipagtulungan sa kanila at tipunin ang kanilang pinakamalakas na mandirigma upang pumatay kay Fane.
Magkasama. Ngayon bagaman, kung tinanggihan ng Green Sky Hall ang kanyang panukala, gagawin niya. Magkaroon ng zero na pagkakataon laban kay Fane, kasama lamang ang mga kalalakihan mula sa lipi ng Agila hanggang. Umasa sa, hindi niya inaasahan na si Hector ay magtapon sa kanya ng mahabang hitsura at biglang sumire sa isang ngiti. Oh, tama. Narinig ko na si Fane ay nakakasakit. Batang Master Wilson sa panahon ng 7 taong kaarawan ng matandang si Taylor. Hindi pa nagtagal, aniya. Ang mga Wilsons ay napakalakas din. Iyon ang brat. Nakakuha talaga ng ilang mga bayag. Si Lee ay hindi isang tulala. Nang marinig niya ito, siya agad na naintindihan ang nakatagong mensahe sa likod ng mga salita ni Hector. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag habang siya ay tumalon sa kanyang mga paa. Master Zaborowski, isipin. Ang aking panukala para sa isang habang mas mahaba. Kapag tunay na napunta ka sa iyong pandama, tumawag ka lang sa akin. Magtatayo tayo para sa kaaway ng isang kaaway ay A. Kaibigan, naniniwala ako na magkakaroon ng isang araw kung saan tayo magiging mga kaalyado. Hey, hayaan. Maghintay at tingnan. Gayunman, sa ngayon, ayaw ko talagang pukawin ang isang tao. Sino ang kasing lakas ng isang hari ng digmaan? Nag-choke si Hector at umakyat sa kanya. Ang mga padin, naghahanda upang makita ang kanyang panauhin. Hindi nagtagal, si Lee at ang iba pa. Kaliwa Green Sky Hall. Matapos umalis ang mga lalaki mula sa lipi ng Agila, ang matandang babae. Nang Green Sky Hall sa wakas ay sumabog kay Hector, Master, Fane ay tunay na A. Masungit na tao. Ginagawa niya kaming mawala ng hindi bababa sa 1,000,000 bucks sa isang solong buwan. Kung hindi natin may pagpapatuloy ang ating negosyo, sa palagay ko dapat tayong makipagtulungan. Ang Eagle Clan at mapupuksa ang Fane. Ngunit si Hector ay nagkaroon ng isang nagyelo ng ngiti na nakaplaster papunta sa kanyang mukha. Tiyak na hindi kailanman patatawarin ni Lee si Fane sa pagpatay sa 300 ng ang mga kalalakihan ni Eagle Clan, aniya. Ipinapaalala ko sa kanya ang iba pa ngayon. Kahit na, naniniwala ako na makikita niya ang mga Wilsons at gumawa ng alyansa. Sila, tutulungan nila kaming mapupuksa ang Fane. Hindi ba iyon mas mahusay? Hindi kami. Kailangang gumawa ng anuman. Ang kailangan lang nating gawin ay umupo at mag-enjoy sa palabas. Hindi ba ito perpekto? Ang mga mata ng matandang babae ay lumiwanag nang marinig niya ito. Sinaksak siya ng isang hinlalaki. Ito ay perpekto. Ito ay ganap na perpekto. Kami ay mag-aani ng mga gantimpala para sa walang gastos kung talagang mapupuksa nila si Fane. Panipi. Ma'am, maghintay na lang tayo at tingnan. Kailangan nating ipagpatuloy ang aming litrato. Negosyo. Hindi lamang namin isusuko ang isang minahan ng ginto dahil pinagbantaan tayo ni Fane. Panipi. Inisip ito ni Hector ng ilang sandali at idinagdag, ngunit sabihin sa aming mga kalalakihan na maging higit pa. Maingat. Huwag hayaang mahuli sila ni Fane na ginagawa ang aming negosyo. Ito ay nakakagambala para sa amin kung ginawa niya. Magiging maingat lang tayo hanggat maaari. Tulad ng para kay Fane. Hahayaan namin si Lee at ang iba pa na alagaan siya. Tahimik lang kaming mag-rake sa kwarta. Haha. Ang ilang mga tao na nakapaligid sa kanya ay nagbob ng kanilang mga ulo. Sa ganito. Sandali, mabilis na nakarating si Lee at ang kanyang mga henchmen sa mga kalye. Master, ay. Pupunta kami sa estate ng pamilya Wilson. Ang isa sa mga matatanda ay mayroon na. Nahulaan ang mga motibo ni Lee. Hindi niya maiwasang sumulong at magtanong. Pagkatapos, naisip ito ni Lee, tumango siya. Dapat nating bayaran ang mga Wilsons. Ngunit ang mga mandirigma mula sa Wilsons ay walang tugma para sa mga mula sa Green Sky Hall. Bukod dito, ang Green Sky Hall ay may Kingston Hall na sumusuporta sa kanila. Walang paraan na tatayo ang Kingston Hall at manood kung may mangyayari. Green Sky Hall. Iyon ang dahilan kung bakit hindi maaasahan ang pamilyang Wilson. Panipi. Kabanata 709. Bakit pa natin sila nakatagpo noon kung hindi sila maaasahan at hindi ginagarantiyahan kami ng tagumpay? Ang nakatatandang furrowed ang kanyang mga browser at nagtanong muli. Lee. Nagbigay ng isang mapait na ngiti. Hindi ba mas mabuti kung nakagawa kami ng kaalyado sa Wilson? Pamilya habang bumubuo kami ng alyansa sa Green Sky Hall. Una, hayaan. Pumunta matugunan ang pamilya Wilson at magpanukala ng isang alyansa. Ngunit huwag itong magmadali. Kami ay plano ang aming susunod na paglipat sa sandaling mayroon kaming Berdeng Sky Hall sa alyansa. Ngunit, hindi ba mahirap makakuha ng Berdeng kalangitan ng kalangitan? Hector na. Ipinahayag na ayaw niyang harapin ang Fane sa amin ngayon. Isang gitnang may edad.
Babae na pinasok, sumimangot, maliban kung mayroon kang ibang plano sa isip. Master. Ha, syempre, may plano ako. Sumabog si Lee sa mga guffaws. Ito ay imposibleng hindi kinamumuhian ni Hector si Fane. Gusto lang niyang manood mula sa mga linya ng linya dahil natatakot siya na wala kaming tugma para kay Fane. Paalalahanan pa niya. Sa amin ng pamilya Wilson na may layunin, umaasa na makikipagtulungan tayo sa kanila. At mapupuksa ang Fane. Tulad ng para sa kanila, hindi nila kailangang iangat ang isang daliri, at ang kanilang mawawala ang kaaway. Akala ba niya talaga ay hindi ko makikita ang kanyang mga scheme? Ang babaeng nasa gitnang may edad ay kumapit sa kanyang mga kamay sa mga kamao kapag siya narinig iyon. Ano ang isang lumang fox? Sinadya niyang gamitin kami bilang kumpay. Tinanong ni Elder, kung gayon paano natin dapat i-drag ang Green Sky Hall sa ito, Master? Mahirap para sa amin kung tumanggi silang sumali sa amin. Hindi ba nila sinabi iyon? Hindi na sila magbebenta ng mga larawan sa dayuhang samahan. Hey, hindi ako. Maniwala ka ng isang salita nito. Nag-shock si Lee at sinabing, makakakuha kami ng ilan sa aming matapang mga kalalakihan na magpanggap na mula sa Green Sky Hall at lumibot sa lihim na kumuha mga larawan. Pagkatapos ay kukuha kami ng Fane upang malaman at ay pinangsisihin sa berdeng kalangitan. Hall. Kamangha-manghang. Ang iyong plano ay ganap na kamangha-manghang, Master. Mahirap ito. Para sa kanila na tumanggi na sumali sa aming alyansa noon. Ang ilan sa mga mandirigma na nakapaligid sa kanya ay tumanggo sa kanilang mga ulo. Hindi nila maiwasang humanga sa kanilang intelligence ng Master. Hayaan at tingnan ang pamilyang Wilson. Iniwan ni Lee ang kanyang kamay. Siya at ang kanyang mga tauhan ay dumiretso sa ari-arian ng pamilya Wilson. F***sake. Ang hanggal na Fane na yan. Hindi pa rin nakabawi ang aking mukha. Ilang araw ay nagkaroon. Naipasa mula noong insidente ng partido. Hinaplos ni Michael ang kanyang mukha. Medyo naramdaman pa rin nito. Namamaga. Gayunpaman, ang mga pinsala ay halos hindi napapansin mula sa isang sulyap. Siya. Marahil ay mababawi ng buo sa 1 o 2 araw. Tatay, dapat kang maghiganti. Ako. Tiningnan ni Michael ang kanyang ama, halos sumabog ang luha. Siyempre. Tiningnan ni David ang kanyang anak na si Expression Solemn. Huwag kang mag-alala. Medyo ginugol ko. Maraming pera kanina lamang upang umarkila ng ilang mga mandirigma upang maging aming mga bodyguard, aniya. Nag-recruit pa ako ng ilan mula sa iba pang mga lungsod. Lahat sila ay malakas. Fane. Hindi mabubuhay ng napakatagal. Panipi. Kabanata 710. Iyon mahusay iyon. Si Michael ay nagpabugbog ng isang panloob na buntong hininga nang marinig niya. Iyon, Master, ang Eagle Clan ay narito upang magbayad sa iyo ng isang pagbisita. Tama sa ito. Sandali, isang bodyguard ang tumakbo at iniulat, ang Master ng Eagle Clan ay dito, kasama ang kanyang mga mandirigma. Nagpalitan ng sulyap sina David at Michael. Sila. Nalilito. F***sake. Ano ang gusto ng lipi ng Eagle mula sa amin? Ang mga samahan na nagpapatakbo sa araw na tulad namin ay hindi kailanman may magagawa. Sa mga bulwagan tulad nila. Sumimangot si David. Ang Eagle Clan ay hindi madali. Hinimok. Mas malakas sila kaysa sa isang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya tulad ng kanya. Ang kanilang biglaang hitsura sa kanyang pintuan ay naging sabik sa kanya. Tatay, huwag. Sabihin mo sa akin na ang isa sa aming mga kalalakihan ay nakakasakit sa lipi ng agila upang narito sila upang makita. Sa amin ngayon. Ito ay magiging mahirap kung mangyari iyon. Hindi ito madaling makitungo. Sila. Nag-aalala din si Michael. Tumingin si David sa bodyguard. Sabihin. Ako, nagagalit ba sila pagdating nila? Tanong niya. Umiling-iling si bodyguard. Hindi. Lahat sila ay kalmado. Sinabi nila iyon. Narito sila upang magmungkahi ng isang pakikitungo sa iyo. Sige. Dalhin mo sila, David. Huminga ng hininga nang marinig niya iyon. Pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang kamay. Mukhang wala sila rito para sa problema. Sinabi ni David sa kanyang anak matapos umalis ang bodyguard. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Lee at ang iba pa. Itinaas ni Lee ang kanyang mga kamay sa isang kamausa. Saludo si Pom kay David matapos siyang umupo. Master Wilson, matagal na hindi. Kita niyo narinig ko na ang pamilyang Wilson ay maayos na nag-iisa. Kaya, kagambala, pinamamahalaan ni David ang isang ngiti ng Juan at ibinalik ang sulot. Oh, kami. Hindi ganon kagaling. Dumaan lang kami. Wala kaming paraan upang tumugma sa una.
Klase aristokratikong pamilya. Ha! Mula sa mga hitsura nito, gumuhit ang iyong pamilya. Mas malapit at mas malapit sa pamagat ng isang first-class aristokratikong pamilya. Nag-flash si Lee. Isang magalang na ngiti at tumingin kay Michael. Bata yang Master Wilson, ang iyong. Ang mukha ay hindi pa nakuhang muli. Sok! Ang kahihiyan. Narinig ko na si Ivan. Mula sa pamilyang Taylor ang siyang nagpalo sa iyo. Nang marinig niya ito, agad na sumagot si Michael sa isang huff. Ito ay ginagawa ni Ivan, ngunit ang tao. Karamihan ako ay nabigo sa biyenan ng pamilyang Taylor. Ang mukha ko. Hindi ba sa estado na ito kung hindi niya naisip ang pamamaraang iyon upang parusahan ako? Galit ako kay Ivan, ngunit nagagalit ako kay Fane. Dito, si Michael ground her. Panga at clenched ang kanyang mga kamao. Kung sakaling magkaroon ako ng pagkakataon, sisiguraduhin ko na si Fane ay flayed at pinahirapan hanggang kamatayan. Sige, iyon ang espiritu. Agad na agad si Lee. Tumayo nang makita niya ang pag-iilaw ni Michael. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay habang siya nagsalita, ikaw ay isang tunay na tao, ang batang master na si Wilson. Mayroon kang aura ng isang taong hindi natatakot sa anuman. Ang mga kalalakihan ay dapat na ganyan. Upang pagpalain. Kapag nakatanggap sila ng mga pagpapala, at maghiganti noong sila ay naging maling. Ang kasiyahan ay sumulpot sa puso ni Michael sa papuri ng ibang tao. Ngunit, syempre, huwag mo akong hatulan dahil lamang sa taba ako. Ako ay isang matandang lalaki din. Panipi, aniya, choklang. Ngunit si David, na nanunood ng lahat ng ito mula sa panig. Hindi na mapapanood ng mas mahaba. Master Newman, dumiretso ka lang. Ang punto, sabi niya ng simple, tono blunt. Ang pamilyang Wilson ay bahagya na nakikipag-ugnay. Kasama ang iyong Eagle Clan sa isang normal na batayan. Anong negosyo ka dito? Ngayon, panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.